yung ating speaker. Ito po yung ini-introduce na masyadong maikli pagka namana ko yata na gano'n lang kaikli pagka nagpapa-introduce. Ang ating pong speaker ay 42 years na siyang pastor ng Sovereign Grace sa Manila. Ayaw na rin pasabi yung iba na, but una ko po nakita si Pastor Rene nung 19. Wag ko nakita lang. 1995 po. Naging speaker na rin po natin siya. Nakalimutan ko po yung date, but ang topic is Fight the Good Fight. At hapon po yon kasama natin ang Divine Grace at gayon din po sila Pastor Ray. Yung subject pong papatake up ko po sa kanya ay kailangan niyo pong mag-lecture. Hindi ko siya maturo na ako ang magtuturo. Kaya ibibigay ko po yung hirap para kay Pastor Rene. Kaya yun po yung topic na ibinigay ko po sa kanya. Gusto ko yung magtuturo sa atin ay nang marinig ito, no? Authority sa pagtuturo po ng ganon subject. Kaya kung parusa po ito sa kanya, talagang para sa kanya yung subject. At hirap po ako na kung ako po yung magtuturo doon sa subject. Kaya kung lalampas po siya ng 3 oras, yun po yung pinag-usapan namin. Huwag kayong titingin sa relo at magagalit po kami. Hindi po. Baka lumampas po siya sa time na inaasahan po ninyo. Kasi yung subject talagang mahirap po siya para sa akin. Kaya pahihirapan ko si Pastor Rene para kaya tawagin na po natin si Pastor Rene Maramara. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan yung munang batiin ko kayo ng happy anniversary at nagpapasalamat ako na muli tayong nagkasama-sama at nabigyan ulit ng isa pang pagkakataon. Sabi nga ni Pastor Bobot, matagal na kami magkasama, 1995 pa raw. Wala pa akong puting buhok at medyo maitim pa yung ulo niya noon. At nung una akong maimbitahan dito, sa abot ng aking naalala, parang sabi ko, nagtatanong nila ako, sabi ko yung church na yun nasa gitna ng bukid. Wala pa yung mga bahay na yan, kung tama yung aking pag-alala. Gabi noon at nung lumabas kami, ang dilim-dilim nung kalye. Kaya sabi ko, ganun na pala katagal. Kaya nagulat ako nang muling imbitahin ako ni Pastor Bobot na magsalita rito. Ay ko ba, naalala pa pala ako na nagkaroon pa kami ng opportunity. Okay, hindi naman yung topic kasing binigay niya sa akin, madali siyang topic, kaya lang mahirap i-discuss outside doon sa pangkalahatang katuroan tungkol sa kaligtasan ng tao. Yung Ordo Salutis na tinatawag, the Order of Salvation. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit masabing mahirap ito, lalo na sa isang audience na hindi ko alam kung ano yung kanilang paniniwala o kung ano yung nasakop ng kanilang pangunawa. Hindi ko alam kung ano yung kanilang pinangahawakan sa iba't ibang mga bahagi nitong Ordo Salutis. Kaya ang gagawin ko po ay medyo magkakaroon tayo ng overview noong kaligtasan ng tao at dito natin ibabase yung bahagi na hinihingi sa atin. Tayo po muna ay manalangin muli at humingi tayo ng talino sa ating Panginoon. O aming Panginoon, muli po namin kinikilala ang iyong karapatan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong paghahari sa amin. And we do acknowledge, Lord, that without you we are nothing. Wala po kaming magagawang anumang kapakipakinabang sa aming mga kaluluwa at anumang bagay na makaluluwalhati sa iyo kung hindi mo kami tutulungan. Kaya't ang aming dalangin, Panginoon, pumagitna ka po sa amin. Samahan mo po kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, bukas na puso at mawabang kalooban upang buong bisa naming tanggapin ang iyong katotohanan. At muli naming dinadalangin ang iyong lingkod na gagamitin mo ngayon. Ikaw nawa ang kanyang kalakasan sa kanyang kahinaan. Ikaw ang talino sa limitasyon ng kanyang pangunawa.
At sana, Panginoon, Ikaw po ang tunay na mangungusap sa iglesyang ito sa pamagitan ng iyong lingkod. Sa pangalan naming Panginoong Yesus. Amen. Meron pong isang isang pamphlet na sinulat yung aking pinakapaboritong teacher nung ako'y nag-aaral, si Pastor Martin. At dito tinalakay niya yung problema ng tao. Ang title po ng booklet niya is A Bad Record and a Bad Heart. Yun ang problema ng tao. Ang tao ay nilikha ng ating Panginoon para sa Kanya, para makasama niya, at makakaroon sila ng communion magpawalang hanggan. Ngunit nahulog ang tao sa kasalanan. At ang pagkahulog na ito ay nagdulot ng dalawang kalagayan ng tao. Meron siyang bad record and a bad heart. Ibig sabihin ng bad record, lahat ng kanyang kasalanan niya ay nakasulat sa aklat ng ating Panginoon. At ito ay patuloy na nadadagdagan. At ang bawat kasalanan ay humahamon sa paghatol ng ating Panginoon. Bawat kasalanan ay nagsasabi sa ating Panginoon na ibuhos ang kanyang poot, ibuhos ang kanyang kahatulan. Yun po ang bad record. Yun namang bad heart ng tao ay patuloy siya nagkakasala at patuloy na may karumihan ang kanyang puso. So dalawang problema niya. May problema siya sa puso, may problema rin siya doon sa kanyang record doon sa langit. Nang ang tao ay manampalataya at maging isang Kristiyano, he is justified. Nang ibig sabihin, yung record ng kanyang kasalanan ay binura. Binura yung record ng kanyang kasalanan, at ang sa halip na inilagay doon sa kanyang pangalan ay ang salitang fully paid. Nabayaran na ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit alam natin na ang kabayarang ito ay hindi tayong nagbayad. Ang Panginoong Hesus mismo sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Fully paid. Para bang hindi ka nagkasala. Pag tinignan mo yung iyong aklat doon, walang kasalanan sapagkat ito ay nabayaran na. Pero meron pa tayong isang problema. Yung bad heart. Patuloy pa tayong nagkakasala. Kung justification lamang o yung pagkalinis lamang noong ating kasalanan dun sa langit, kung yun lang ang binigay sa ating pagpapala ng kaligtasan, magpapatuloy pa tayo sa kasalanan. At ang Panginoon who cannot behold iniquity, hindi kayang tumingin sa kasalanan, hindi pa rin maaaring makisama sa atin. Marumi pa rin tayo. Pero may solusyon ang Panginoon doon sa yung ating bad heart. At ito ay tinatawag niyang sanctification. Yun ang atawag natin. Once and for all, ang sanctification ay makikita natin sa dalawang perspektibo. Merong dalawang paraan na ang tao ay pinabanal. Ibig sabihin lang ng sanctification ay pinabanal. Ang isa rito ay yung sanctification from divine perspective, yung kanyang nakikita, at ang sanctification, yung nangyayari talaga sa atin. So yun po ang ating tatalakayin. This is ito isang buong subject ito sa academy. Sabi niya 3 hours, sisikapin ko pong matapos ng 3 oras, pero hindi ko po maipapangako sa inyo. Hindi po, biro lang po yun. Simulan po natin, uli, yung summary binigay ko, simulan natin ang discussion ito sa pagtalakay sa tunay na kalagayan ng mga makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba talaga ang kalagayan? The natural state of man. Man is naturally guilty before God. We are guilty before God. And when we say guilty, hindi ko po tinutukoy yung subjective feeling na, uy, nagawa ko yun, nagigilty ako, meron akong masamang. Yung pong salitang guilty, ito po yung salitang guilt or guilty, ito po yung ginagamit ng banal na kasulatan in a legal way.
in a legal way. Ibig sabihin, ang larawan po nito ay isang tao na humarap sa hukom, at sa hukom, sinuri ang ebidensya at mga katibayan, at sinabi ng hukom, siya ay tunay na nagkasala at dapat parusahan. Yung pong salitang guilty. In other words, lahat tayo ay tinabaga, tumayo na sa harapan ng hukuman ng Diyos, at ang Diyos ay gumawa na ng hatol, ikaw ay nagkasala at ikaw ay dapat parusahan. Alalahanin po natin, ang Diyos ay banal. At ang Diyos ay hindi lang banal, siya ay makatarungan. At hindi niya maaaring pabayaan ang kasalanan nang hindi niya ito parurusahan. Maraming tao nagsasabi, kung ang Diyos ay nagpapatawad, bakit ikaw hindi makapagpatawad? Hindi po nila alam na ang Diyos, bago magpatawad, ang sabi po niya sa Exodus 20, nung humihingi ng pagpapakilala si Moses, ang sabi niya, nagpapatawad ako pero kailanman hindi ko palalampasin ang kasalanan nang hindi ko pinarurusahan. Kailanman ay hindi ko to palalampasin. In the book of Revelation, he is described as keeping a book. Nabanggit natin kanina, to sa book na yun, naka-record ang lahat ng tungkol sa atin, ang lahat ng ating ninasa, ang lahat ng ating sinabi. And we will be judged according to what is written in that book. Hahatulan po tayo. At daily, dinadagdagan po natin yung record natin doon sa langit ng kasalanan. Dagdag lang tayo ng dagdag. Ano po bang nakasulat doon? Alam niyo ba kung anong unang kasalanan na nakasulat doon, na kasalanan natin? Ang unang kasalanan na nakasulat doon ay kinain natin yung ipinagbabawal na prutas. Pastor, wala naman ako ron eh. Pero si Adan, siyang tinatawag nating federal head, ang lahat ng gawin ni Adan ay may epekto sa ating lahat. Kung si Adan ay nabuhay ng banal at hindi nagkasala, lahat ng tao hindi makasalanan. Pero dahil siya'y nahulog, tayo ay nahulog na kasama ni Adan. Kaya ang unang kasalanan na nakasulat sa atin doon, kinain ang pinagbabawal na prutas. Ang ikalawang kasalanan, I want to guess, na nakasulat doon ay kasinungalingan. Sapagkat ang sabi ni David, we were born speaking lies. Sa pagpanganak pa lang natin, nagsasalita na tayo ng kasinungalingan. At lagi po nating dinadagdagan ito. Ang sabi ng Panginoon, whatever is not of faith is sin. Every time we violate the law of God, yun ay kasalanan. At yung mabuti na dapat gawin na hindi natin ginagawa, ito ay kasalanan din. So araw-araw, bawat minuto, at alam naman po siguro natin, na ang paglabag sa batas ng Diyos ay kasalanan. At yung paglabag ng batas ng Diyos ay hindi lamang yung aktwal na gagawin mo, nagsisimula pa lamang sa puso, ito ay kondinado na ng ating Panginoon na kasalanan. Hindi ka pa humahawak ng patalim para isaksak sa tao, pero yung galit mo sa puso, ang tingin ng Panginoon doon, murder na. Hindi ka pa nangangalo niya, pero tumingin ka ng may pagnanasa, ang tingin ng Panginoon doon ay adultery na. Nagnasa ka ng hindi sa'yo, yun ay pagnanakaw na. Ganun po kahigpit yung batas ng Diyos. Kaya dagdag ng dagdag yung kasalanan natin na nakasulat doon at ang puso natin paitim ng paitim dahil sa kasalanan. In other words, we are piling up sin daily. At ang sabi sa atin sa Romans, so that they are evidence against us in the day of judgment. Even the blessings, even the good things. In Romans 2, the Apostle Paul said, do not despise the goodness of the Lord, because the goodness of the Lord are intended for you to repent. Otherwise, yung ginagawa, maging yung mabuting tinanggap po sa Panginoon, na hindi mo pinasalamatan at hindi nagpalapit sa Panginoon, it's piling up as evidence against us in the day of judgment. Ano ngayon ang gagawin natin? Naku, ganun pala ako karumi. Ganun pala karumi yung aking record dun sa langit.
at ganun pala yung puso ko na araw-araw, minuminuto, ay nagkakasala. Ganun pala ako. Di titigil na ako sa pagkakasala. At magsisimula na akong magbagong buhay. Gagawin ko na yung mga bagay na dapat kong gawin. If we say then, I have to stop sinning and start to be doing good, that means hindi po rin natin nalalaman ang tunay nating kalagayan. Unang-una, ang tao ay mayroong maruming puso. Ni hindi mo alam kung ano yung mabuti. Ni hindi mo kayang i-assess ang iyong sarili. In Jeremiah 17:9 said that the heart is deceitful above all things, desperately wicked, and who can assess it? Desperately wicked. Marumi ang puso. Akala mo, sabi niya, there are ways, sabi sa Proverbs, there are ways that seems right to a man, but the end thereof are ways of death. Marami tayong mga hakbang, marami tayong ginagawa na ni hindi natin alam na ito ay kasalanan. Ni hindi natin alam na ito ay rebellion. Pero dahil sa ating kakulangan ng kaalaman tungkol sa Diyos, tayo nahuhulog pa rin sa kasalanan. All man in his natural state is the slave of sin and the slave of Satan. Ephesians chapter 2, sinabi na ang sinusunod natin is the king, yung prince of the power of the air. We are children of disobedience. Ang sinusunod natin ay yung lust of the flesh. Tayo'y mga alipin. Tayo alipin ng sanlibutan. Romans 12:2, we are being squished into the mold of the world nang hindi natin nalalaman, and many times we enjoy the world. We try to imitate the world. Even Christians, they dress like the world, they speak like the world, they think like the world. So man is piling up guilt for himself. Ito nga yung bad record and a bad heart. Yung pinakamabait na tao na kilala natin ay may bad record at may bad heart. We cannot even assess our own condition because we have a deceitful heart. How can this man ever be right before God? Paano tayo magiging tama sa Diyos? Paano tayo makikisama sa Diyos? Kung magtatanong ako rito sa inyo, sino ba rito hindi na nagkakasala? Pag kami nagtaas po ng kamay, magugulat po ako. Dapat alam nating lahat na tayo patuloy nagkasala. Paano tayo tatanggapin ng Diyos? Kung dadating at babalik ang Panginoon kagad, at nakita natin nandito at nakapila tayo sa harapan ng Panginoon para sa paghukom, papaano tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Well, as Christians, we know that it's redemption. Ang pagtubos na ginawa ng ating Panginoon. Pero ano po itong pagtubos na ito? We confess that Christ saves. And by His life and death and resurrection, we were redeemed. Pero papaano? Papaanong nangyari? Unahin po natin yung ating bad record. Yung bad record natin ay nabigyan po ng solusyon nang si Jesus ay kunin ang kasalanan ng mga mananampalataya, ilagay sa kanyang sarili, at ibinigay niyang kanyang sarili sa Ama upang tanggapin ang kaparusahan ng Ama. Nilagay niya sa kanyang sarili, tinanggap niya. Our sins were poured out to Jesus Christ, and the wrath of God in fullness was poured upon Him on the cross. Ibinuhos ng Panginoon ang buong puot niya sa ating Panginoon. Sabi 2 Corinthians, He made Him who knew no sin to be sin. Hindi lamang siya naging makasalanan, siya mismo ay tinuring na kasalanan. Dahil sa bigat ng kasalanan na dala niya, na alam natin na hindi sa Kanya. Namatay siya sa krus bilang kasalanan. Para sa ano? That we might become the righteousness of God in Him. Upang
tayo naman, ang mga Kristiyano ngayon, ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Noong nakabayubay sa krus, ang kanyang anak, tinignan ng Diyos, ang nakita ng Diyos na nakabayubay sa krus, na nagbabayad ng kasalanan at sumasalo ng kanyang puot. Hindi si Jesus ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ako, si Pastor Bobot at tayong lahat na mananampalataya. Yun ang nakabayubay sa krus. Yun ang nakikita ng Diyos na nagbabayad ng kasalanan. And the moment a person repents and believes, ang lahat ng kasalanan na nakasulat sa kanyang aklat ay lalagyan ng stamp, fully paid. Kailan binayaran? Doon sa krus. Kung saan nakabayubay ang ating Panginoon. By the blood of Jesus Christ, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Binayaran niya lahat at sapat yung kanyang binayad sapagkat hindi lamang po siya tao. Siya ay Diyos. Siya lamang ang maaari makapagbayad ng lahat ng kasalanan. Dahil bawat isang kasalanan, ang kabayaran nito ay walang hanggan sa impyerno. Walang hanggang kamatayan ang bawat isang kasalanan. Ilang walang hanggan ang pwede nating ibayad? Ilang walang hanggan? How many eternity can you afford to pay? We cannot even finish one eternity because it's eternity. Only an eternal payment can be acceptable before God. Kaya si Jesus ay Diyos and God is eternal. God is infinite and therefore yung kanyang kabayaran na binigay ay sapat para sa lahat ng kasalanan. Sapat para sa lahat ng tao. Intended doon sa kanyang mga hinirang. And anyone who will stand before the judgment seat of Christ when the book is open, what is written in the book, and I am confident of this, when I stand before God and the book will be open, ang nakasulat sa aking aklat, no sin on record, para kang kumuha ng NBA clearance. No sin on record. Wala akong kasalanan. Sapagkat nabayaran na lahat. Bayad na lahat yung aking kasalanan. Ito po yung tinatawag nating justification. So nakita po natin yung justification, hindi ito isang bagay na ginawa doon sa makasalanan. Ang justification ay bagay na ginawa lamang doon sa record. Hindi ito in-apply doon sa makasalanan. Walang binago sa kanyang puso by justification. Walang binago sa kanyang ugali by justification. Ang nabago lang ay yung kanyang record dun sa heaven. Yung maruming record ay napalitan. What about the other problem of the bad heart? Kapag yung bad heart na ito ay hindi naremedyohan, malinis man yung iyong record doon sa langit, still you cannot stand before God. Sabi ni Propeta Habakuk, your eyes is too pure than even to behold iniquity. Kapag tumayo tayo sa harapan ng Panginoon, malinis na yung record natin sa langit. Uy, punta na ako. Sigurado ako sa langit, malinis na ang aking record. Pagpasok mo ron at haharap ka sa Diyos, hindi ka pa rin kayang tignan ng Diyos. Dahil marumi pa rin ang iyong puso. Punong-puno ka pa rin ng kasalanan sa puso. Nagkakasala ka pa rin sa araw-araw. Yun pa rin ang iyong kalagayan. So, hindi ka pa rin pwedeng pakisamahan ng Diyos. At kung ito ay hindi na remedyohan yung maruming puso, kahit malinis na yung record natin, lalagyan uli natin ng record yon. Magkakasala pa, lalagyan pa rin yung record. We will continue to sin and pile up again records of sin. Pero may solusyon po doon sa maruming puso. And that is what we call sanctification. Sanctification, the word sanctification, ay galing po sa iisang salita na ginamit and translated saint and holy. Yung pong salita both in the Old and the New Testament, dun po galing, pag nakita niyo salitang
sanctification or saint or holy. Iisang salita lang po ang pinanggalingan nun. Literally means cut out from. Cut out from. Parang kumuha ka ng isang gulay, upo. Pinutol-putol mo, inalis mo yung bahagi niya yun yung sanctified. Cut out. Separate. Inihiwalay mo doon sa kabuuan noong bagay na pinagtanggalan mo. Yun po ang pinanggalingan ng salitang sanctification. A person who is being sanctified is a person who is being set apart, made holy for God. A person being made holy is a person being made for God, who is the ultimate holiness. Yun po yung sanctification. So when we say sanctification, we are actually talking about several things. Yung pong sanctification, hindi lamang po isa yon. Isa yung general meaning niya, cut out to be for God, made holy for God. Pero meron po itong iba't ibang aspeto. Ang isang aspeto po nito ay yung tinatawag na definitive sanctification. Definitive sanctification. Bakit po tinawag na definitive? Sapagkat ito ay minsan lamang ibibigay sa tao. Ito pong blessing of salvation ito is applied to believers in the moment they believe. Sa sandaling ikaw ay manampalataya, you have been definitively sanctified. It is a once-for-all blessing, never to be repeated. And all believers receive sanctification, definitive sanctification, in full. Hindi na kailangang dagdagan. No one is more sanctified today, more sanctified now than yesterday. The moment we believe, we are fully, definitively sanctified. Walang taong, walang Kristiyano na mas sanctified siya definitively kesa dun sa isa. Old Christians, young Christians, Christians who grew up in Christian family, or Christians who are converted in prison and are struggling with many sins, they are all fully sanctified. Pastors are not more sanctified than members. New members are not more sanctified than even martyrs. Ang lahat ay tumanggap ng full, definitive sanctification the moment of faith. Definitive sanctification, pero itong definitive sanctification, meron pa rin dalawang aspeto. Yung tinatawag nating actual at positional. Actual at positional. Pero definitive sila pareho in a sense na tinanggap sila the moment of faith. Yung actual sanctification is done in the sinner. Ginawa mismo dun sa sinner, whereby he is freed from the slavery of sin, from the slavery of Satan and the world. He is made holy in a sense that he can now fully pursue holiness. Binibigay ko lang po ang overview at tatalakayin po natin yan individually. The positional sanctification is done in heaven, whereby a sinner who believes is regarded as perfectly holy by God. He is looked upon as perfectly righteous and no stain of sin. At ang lahat ng ito would result in what is now yung third aspect, progressive sanctification. Because we have been freed from corruption and slavery done in actual definitive sanctification, the sinners will now be capable of pursuing holiness. Kaya na niyang lumakad, and this he will do. Dahil meron pa tayong remaining sin in a believer that will be dealt with, believers will continue to grow in holiness, and the will
progress in Christ-likeness. So in a sense, tatlo po, pag sinabi nating sanctification, tatlo ang ating tinatalakay. Ang isa yung actual sanctification, definitive actual, and definitive positional, and then the progressive sanctification. Ang lahat ng yan ay pagpapabanal. So isa-isahin po natin ito. Isa-isahin nating talakayin itong tatlong ito at tingnan natin ang ibubunga nito sa ating pangunawa at sa ating buhay. Unang-una ay yung positional. Positional sanctification na ibinigay sa atin. Tandaan po natin, part yun ng definitive sanctification. Yung positional sanctification refers to the believer's status or standing before God. Whereas as sinners, God abhors us. Bilang makasalanan, ang ating Panginoon ay ayaw sa atin. We fall short of the standard set by God. God has set a standard that only such a person can come to me. Only such a person is acceptable to me. Only such a person can have fellowship with me. But Romans 3:23 said, "For we have sinned and fall short of the glory of God." Fall short of the glory. It doesn't matter if malaking kasalanan natin, maliit ang kasalanan natin. We all fall short of the glory of God. Ang ginagamit ko lagi ritong illustration is pag binigyan ka halimbawa ng sopas, na masarap na sopas. Tapos pag ganun mo, may buong ipis yung sopas. Kakainin mo? Siyempre hindi. Sinabi mo rin sa waiter, "Waiter, may ipis itong sopas." Ay, palitan po natin. Ang ipinalit na sopas, nung haluin mo, may kalahating ipis. May kalahati lang naman, nabawasan po eh. Acceptable na yan. Hindi ko pa rin yan kakainin. Palitan mo yan. Ibinalik ng waiter, isang paa na lang ng ipis yung nandun. Kahit na daliri lang ng ipis, hindi mo kakainin. And before God, who cannot even behold iniquity, hindi niya kayang tanggapin ng tao kahit isang kasalanan lamang. Ilan bang kasalanan ni Adam and Eve nang sila'y palayasin ng Panginoon at bantayan yung gate ng Garden of Eden? Isang kasalanan lang po yun. Isa lang. Isang kasalanan lamang. Ilan ang kasalanan natin? Palagay mo nang napakabait mo, isang kasalanan lang, tumingin ka ng may pagnanasa, tapos hindi ka na nagkasala uli sa buong maghapon. Kinabukasan, nagalit ka lang sa isang tao, which is murder, at hindi ka na nakagawa. Nagsinungaling ka lang ng konti sumunod na araw, tigi-tigi isang kasalanan lang. That would still be 365 sins a year. In 10 years, that's 3,650. Ilang taon na tayo? Ganun na karami yung ating kasalanan. We all fall short of the glory of God, and Isaiah declared that your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. That's Isaiah 59:2. Yung kasalanan ay nagtataboy sa atin sa Diyos. Naglalayo sa atin sa Diyos. Sipin mo kung iniligtas tayo ng ganun ang kalagayan, malinis ka ang record mo sa langit, pero daily hindi ka makalapit sa Diyos dahil sa iyong kasalanan. Hindi ang pakikisama ng Diyos, but instead, what do we get from God because of sin? Romans 1:18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man, who by their unrighteousness suppress the truth. And Psalm 7:11 said, God is a judge, and God is angry with the wicked every day. That's the problem of man. Marumi ang puso, at kahit na malinis na yung record mo, kung ganun pa rin ang puso mo, ganun pa rin ang iyong gawain, hindi ka maaaring makisama sa Diyos. But the moment we believe
Our status before God is radically changed. Let me read several statements. 1 Corinthians 6:11. You were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ. Hebrews 10:10. We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Colossians 3:3. For you have died and your life is hidden with Christ in God. So nakita po natin, hinugasan ka na, isinama ka kay Kristo, nalinis ka na, you were sanctified. Iba po ito sa justification. Yung justification, ang isang taong makasalanan ay pinatawad, declared to be without guilt, binura lahat ng record ng sin. It takes care of our bad record, and sanctification declares sinners to be clean, to be pure, to be righteous. No more bad heart, no more bad behavior. This is declaring that the sinner has now no stain of sin. His heart is pure. His righteousness is perfect. The sinner now passed the standard of God, which is perfect holiness. Believers are no longer short of the glory of God because of sanctification. Pero papaano ito nangyari? Papaano gagawin ng Panginoon na basta na lang idideklara ang isang tao na makasalanan? Ay sasabihin niyang walang kasalanan, perfect. Nagkakasala pa rin tayo. Kahit sa mga sandaling ganito, may mga nandun sa simbahan, pero yung isipan niya, nako, hindi ko yata na-likpit yung sinampay ko, hindi ko yata na-bunot yung, hindi, nagkakasala pa rin tayo. Aalis ka dyan, magdadrive ka, ikakat ka ng tricycle, magagalit ka na, mabanggo ka sana. How can God just declare? Narito po ang solusyon ng Panginoon. He sent Christ, and we know Christ lived a perfect life. He obeyed the law of God perfectly. He was tempted in all ways, Hebrews says, but he did not commit any sin. Tinawag siya ni John, 1 John 2, as the righteous advocate. He is perfectly righteous. Walang kasalanan ng Panginoon hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. And upon repentance and faith, believers are joined to Christ, identified with Christ, and the righteousness of Christ, the righteousness of Christ, which is a perfect righteousness, is given to believers who are joined to Christ. Ibinigay sa mga mananampalataya, sa sandali ng pananampalataya na isinama ka sa Panginoon, you were joined in Christ, ikaw ay nagkaroon ng perfect righteousness na katulad ni Kristo. Paano? The righteousness of Christ becomes your righteousness. Yung perfect righteousness ng Panginoong Yesus ay naging iyo. And therefore, kapag tinignan ka ng Diyos, kahit na may karumihan ang iyong puso, kahit na ikaw ay nagkakasala pa, ang nakikita ng Diyos, hindi ikaw at hindi yung katangian mo. Ang nakikita ng Diyos ay yung righteousness of His Son, Jesus Christ. Nagkasala ka ngayon, lalapit ka sa Diyos para humingi ng tawad. Pag nanalangin ka, titignan ka ng Diyos, ang nakikita niya, hindi ikaw. Ang nakikita niya ay ang righteousness ng Panginoon. Katulad din ng justification, nung tignan niya ang Panginoong Jesus, doon sa krus, hindi lang si Jesus ang nakita niya. Lahat ng magiging Kristiyano ay nakita niyang nakabayubay doon sa krus. At kapag ikaw naman ang lumapit sa Diyos, ang nakita niya ay ang kabanalan ng kanyang anak. Kaya ito'y tinawag na positional.
positionally, sa harapan ng Diyos, ikaw ay perfectly holy, perfectly righteous, perfectly pure and clean because of the Lord Jesus Christ. If a believer comes to God to pray, to worship, to praise, God looks at the believer and he sees the righteousness of Christ. His offering becomes acceptable. Kahit na yung ating praises, yung ating mga panalangin, naging acceptable because it is now coming from a pure person. And that pure person is you who is a believer. But your purity is not yours, but Jesus Christ. Isn't it wonderful? Nothing can remove nor disrupt this condition before God. Hindi mo pwedeng sirain yung position mo ito, yung standing mo ito before God. Not even your own remaining sin. Or kung yung mga occasional na pagkahulog sa kasalanan, hindi maaaring tanggalin yung tingin ng Diyos sa atin bilang pure. We will always be perfectly righteous before God. We will always be perfectly clean before God. Because the blood of Christ, the life of Christ, is what God can see in us. We are positionally saints, sanctified before God. Yun yung ating katayuan sa harapan ng ating Panginoon. But then secondly, the definitive actual sanctification. And if there is a passage that best answer the question, kasi itong magiging tanong hindi ba kapag nanindigan tayo dito sa positional sanctification, parang ma-encourage naman yung taong magkasala. Dahil, ganun pala kahit anong gawin ko, paglapit ko sa Panginoon, magnanakaw ako ngayon, tapos paglapit ko sa Panginoon, makikita pa rin niya, si Kristo. Nang rape ako ngayon, paglapit ko sa Panginoon, makikita pa rin niya, si Kristo. Gagawin ko na lahat. Gagawin ko na lahat ng kasalanan. Hindi naman pala maaari ng mabahira ng aking righteousness before God positionally. Yun ang magiging katanungan, yun ang magiging logical conclusion. Hindi pala mapapalitan yung aking sanctified status before God, then I can continue in sin. That brings us to the other aspect of definitive sanctification, and that is the actual sanctification. Kasabay noong positional sanctification is the definitive actual sanctification. At kung meron pong isang passage that best answer that question, will this not, yung question na, hindi ba nakaka-encourage naman sa pagkakasala? If whatever I do will not change my sanctified status before God, then I can continue in sin. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kasagutan diyan, Romans 6:1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer? That's Paul's answer. How can you continue in sin when you have died to sin? He's speaking now about the actual sanctification. That you were made dead to sin. Alam natin yung concept ng dying. When we die, pag sinabing patay na, conforme sa kamatayang natin, we break connection with the realm to which we died from. Kung ang tinutukoy natin ay physical death, ibig sabihin, tinanggal na tayo doon sa realm of the physical. Kung yung spiritual death, tinanggal na tayo doon sa realm ng spirit. O kung ang tinutukoy naman natin ay yung eternal death in hell, tinanggal na tayo doon sa connection natin doon sa blessing ng ating Panginoon. Yung death means separation. Kaya nga ang sabi, talking about physical death,
Sabi sa Ecclesiastes 9:5-6, the dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate, their envy have all perished. They will never again have share in anything that happens under the sun. That's the concept of death. When you die physically, hindi ka na pwedeng mainggit sa mga physical na bagay. Hindi ka na maaaring mag-participate sa mga physical na bagay. Because you have been separated physically. The dead can no longer enjoy the things he used to enjoy. Yung patay, physically, hindi na niya pwedeng ipagpatuloy yung kanyang physical na gawain. Hindi na niya pwedeng ipagpatuloy yung kanyang physical na hobby. He is dead, detached from the world. Huwag kayo maniwala sa Hollywood o sa mga pelikula na ang dami pang nagagawa ng mga patay. Ang sabi sa Ecclesiastes, the dead has nothing anymore to do with anything under the sun. Hindi na siya gagawa ng anumang bagay sa ilalim ng araw. Sabi, kaya nga gabi daw lumalabas yung multo kasi sabi, hindi na pwede sa ilalim ng araw. No, hindi po yun ang ibig sabihin. With anything on this earth, he is detached. Wala na siyang pakiramdam dito. Wala na siyang maaari pang i-contribute. And one who is saved is dead to sin, in the realm of sin. Ibig sabihin, tinanggal na siya. Inalis siya sa realm of sin. And he is made alive in Christ. In verse 4 of Romans 6, we were therefore buried with him through baptism into his death, in order that just as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. Ibig sabihin, sin has no more power over him. He is no longer under the sway of the evil one. The old man has been crucified. He has been set free to serve God, to worship God, and to obey God. You have been sanctified. Actual sanctification. Something was done to you. Pinalaya ka sa kasalanan. 1 Corinthians 6:11 says, you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. And this is through the offering of Jesus Christ once for all. So nakita po natin yung difference between positional sanctification at yung actual sanctification. While both are termed in Scripture as sanctification, one is done in heaven from the perspective of God. Kinuha niya yung kanyang anak, tinakip niya sa kanyang harapan, at makikita ay ang righteousness ni Christ. One is done in heaven before God, whereby through faith in Christ, a person is declared righteous. And the other is done in a believer. In a believer's heart, the believer is radically changed in moral and ethical condition, breaking the dominion of sin and consecrating them to God. The believer becomes perfectly righteous before God and actually given the capacity to be righteous. Yung pagpapalaya sa kasalanan, yun yung actual definitive sanctification. These two aspects of definitive sanctification must always go together. Must always go together. No one will trust a criminal kung merong isang kriminal na maraming krimen, may string of record, string of crime, nagdusa na sa bilangguan, pero naparol siya. At yung parol niya, at yung pardon niya, binura ang lahat ng kanyang record of crime. So malinis ang kanyang record. Pag kumuha siya ng NBI clearance, ang nakalagay doon, no record in file. Kasi na-file na siya. But would you trust a person, kupkupin niyo sa inyong bahay? Hindi niyo kukupkupin yun. Gusto niyo malaman kung nabago na ba talaga yung kanyang puso. Nabago na ba talaga siya?
You cannot trust Him yet. You want to be sure first that He has changed also. At ito ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang niya tinignan ng may kabanalan, hindi lang niya binura, binago ang puso. Pinalaya ang puso sa kasalanan. Believers are pardoned, so no more condemnation. But he is also made holy. So again in review, both are definitive, both positional and actual are given once for all. The moment we believe. Both are given in full and not to be repeated. No one can improve your positional positional sanctification and your actual sanctification. No believer is more sanctified than another. No one is more righteous before God than another. We are equally pantay-pantay ang righteousness natin before God. No one is more free from sin than another. Whether you are a new believer or old one, or a seasoned believer, o yung kulang sa karanasan, we are all freed from the power of sin. Yung kalayaan yun, talagang nilagot ang kadena. Malaya na tayo. And what will happen? This all lead to progressive sanctification. While this is not part of what I am asked to say, but this is important to be mentioned and connected to both. We have remaining sin. Kahit na binura na yung record mo sa langit, kahit tinakpan ka na ng Panginoon ng righteousness of Christ para hindi ka niya makita na marumi, kahit pinalaya na tayo, we know that we still sin and we will continue to sin. Hindi na nga lang madadagdagan yung record sa langit ng sin na binura niya. Sapagkat ang tingin ng Panginoon, lahat ng gagawin mo ay righteous because of positional sanctification. Hindi na lang madadagdagan yun, but we know we still sin. We still sin. It is clearly indicated dun sa mga maraming bahagi ng banal na kasulatan. Halimbawa, ang itinuro sa atin ng Panginoon na panalangin, the Lord's Prayer, ang isang linya rito nagsasabing, forgive us our trespasses as we forgive those. It's keep on forgiving us our trespasses as we keep on forgiving those who trespass against us. It's a proof that God knows still that you will sin. In 1 John 1:8, sabi niya, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. We still sin. In 1 John 1:9, binigyan pa tayo ng formula kung kung ano ang remedy dito sa remaining sin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You see, kita niyo yung requirement lang, if we confess. Confess, hindi lang yung, kasi sabi nila, paano yung kasalanan na hindi ko na-confess? Yung word na confess, homologeo, ang ibig sabihin lang nito ay agree with. You agree with God. Hindi pwedeng hindi mag-confess ang isang mananampalataya. Sa tuwing magkakasala siya, yung konsensya niya, sinasabi niya, yes, Lord, I sin. Yes, Lord, I sin. So we still sin. Yung karanasan ni Apostol Pablo as recorded in Romans 7. Yung mabuting ginagawa, yung mabuting dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. At yung masama na hindi ko dapat gawin, yun ang ginagawa ko. At nananaghoy na si Apostol Pablo, who can rescue me from this body of sin? He was struggling with sin. So meron pa tayong remaining sin. Nagkakasala pa rin tayo. No one can deny na lahat tayo may karanasan sa remaining sin. And we know that the goal of our salvation is holiness. Hindi ko mo yung burado na yung kasalanan mo sa langit, malinis na yung iyong
paningin ng Panginoon sa iyo at pinalaya ka na, pwede ka nang tapos na lahat. No. The goal of our salvation is holiness. We were saved to be holy. Romans 8:28 and 29, we were saved to be conformed to the image of His Son. Yun ang goal sa atin. Hindi yung malinis ang record, magandang pananaw ng Diyos, pinalaya na, gusto ng Panginoon, tayong lahat ay maging katulad ng Panginoong Hesus. We may not be what we ought to be, but we are going there. A true believer is always being sanctified progressively. Nagtatagumpay tayo sa kasalanan. We have the power to be holy. We have the power to pursue holiness because we have been definitively sanctified. We've been freed from sin. In our pursuit, even if we fail at times, nagpapakabanal ka, pero nahuhulog ko pa rin, hindi mababago ang katayuan mo sa Panginoon. Sapagkat katangian ng ating Panginoon at inuulit-ulit ko para hindi natin makalimutan ito. The regard of God to us as holy will not change because we have been positionally sanctified. So ang atin pong kaligtasan can only go one way, sanctification. Progressive sanctification. Being changed from grace to grace, from glory to glory. Kung tayo ay mamatay before Christ comes, then we would be perfectly sanctified. Tinawag ito ng Hebrews as the spirit of the saints made holy. Kung tayo ay haharap sa Panginoon sa kanyang pagbabalik, kung nabubuhay pa tayo, ang sabi sa atin, we will be changed. And all this, definitive sanctification, both positional and actual, and progressive, are all the work of the Holy Spirit. They're all the work of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:11 says, and such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Romans 15:16, sanctified by the Holy Spirit. Hebrews 10:14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being sanctified. So nakita po natin, by the definitive actual sanctification, we were freed from sin. By the definitive positional sanctification, we were regarded as holy by God, looked upon as holy positionally. And by progressive sanctification, we are being changed from grace to grace, from glory to glory. So ano po ang dapat maging epekto sa atin ng mga katotohanan ito? Ang unang dapat maging epekto nito is that we do not allow the accuser of the brethren, the devil, to deprive us of the joy of salvation. Hindi natin dapat pabayaan ang accuser of the soul, accuser of the brethren. Paano po ang kanyang ginagawa? Many times kapag tayo nagkakasala, nahulog sa kasalanan, o tayo ay nakagawa ng bagay that we know is displeasing to God, we fall into the temptation of the accuser of the brethren that will come to you telling you, now God hates you. Galit na sa iyo ngayon ang Panginoon. Nagkasala ka na naman. Galit na sa iyong Panginoon. At marami ang naapektuhan nito. Merong mag-asawa na hindi sila naka-attend. Sabi, nag-away kami. Hindi na kami worthy. Hindi na kami worthy na magsimba at sumamba sa Panginoon. Sabi ko, dinagdagan nyo pa yung kasalanan nyo. Nag-away na kayo. Tapos hindi pa kayo nagsimba. Dinaging dalawa pa yung kasalanan nyo. Sabi ko, kailan ka ba naging worthy?
Do you know any period in your life that you're worthy to face God? And if you say yes, on what basis? On what ground? Because you are perfect? That's the accuser of the brethren. Telling you na nagagalit na sa iyo ang Panginoon ngayon, hindi na maganda, kaaway ka na ng Diyos ngayon. Tell the devil, that is not possible. Because you cannot destroy my integrity before God, because my righteousness is Christ's righteousness. It is the righteousness of Christ that God can see in me. How can you destroy the righteousness of God? Dalawang bagay lang pwede mong gawin so that God would hate me again. Ang una mong pwedeng gawin, hiwalay mo ako sa Panginoon. Ihiwalay mo ako para pag tinignan ako makikita at hindi si Kristo. And that's impossible. Christ said, no one can snatch you out of my hand. We are in Christ. The righteousness of Christ is ours. No one can destroy the righteousness of Christ. No one can tarnish the righteousness of Christ. It is always ours. We should always have the confidence to stand before God and pray to God and serve God. Alam niyo yung ginagawa ni Satan sa ganon? Kapag sinabi mo yon, sabi mo nga, oo nga, galit na ang Panginoon sa akin. Kaya ang gagawin mo ngayon, magsisikap kang baguhin. Baguhin yung iyong ugali, baguhin yung iyong kasamaan, while your eyes is looking at God that is angry at you. That is the opposite of faith. That's the opposite of faith. At kaya habang sinisikap mo, lalo mong nakikita yung failure mo, lalo mong inaalis yung paningin mo sa Panginoon, natitingin ka sa kakayahan mo, lalo kang lumalayo. John said, I think it's 1 John 5, that faith is our victory. And then he asked, who is the victorious? Kung literal translation natin yon, the victorious is the believing. The conquering is the believing. Do not let the accuser of the brethren take away the joy of our salvation. When we fall into sin and Satan starts working on our conscience, go back to your sanctification. Tell your soul, Christ, holy life, and perfect righteousness are mine. No one can take it away from me, and no one can pull me away from my Lord. And then you ask the forgiveness of God. And thank the Lord for that salvation. But never take away your eyes upon that. Lalo kang manghihina. Lalo kang manghihina. Hindi mo kayang labanan ang anumang kahinaan, ang anumang tukso mag-isa. Faith is our victory. What you do is repent. Confess your sin to God and thank God for the righteous standing that you have. No one can take that away from you. Lord, I have sinned against you, but thank you, Lord, na hindi ito maaaring baguhin ang paningin mo sa akin. Hindi ito maaaring baguhin. But Lord, I ask that you forgive me and cleanse me. Do not allow the accuser of the brethren, the devil, to deprive you of the joy of salvation. And work out your own salvation with fear and trembling. That is the second. It has to do with the definitive, actual sanctification. Work out your own salvation. It's a command that you can do. Why? Paul said to the Philippians, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who work in you, both to will and to do his good pleasure. You have the power to be holy. You have the power to say no to sin. You were saved to be holy. You were given the capacity to do it. We are to pursue holiness and godliness.
believing in the power of God who granted us freedom from all encumbrances to holiness. Binigyan tayo ng kalayaan. Hindi tayo may expression yung mga bata pagka naririnig ko sa mga bata naglalaro pag pinunay mali niya. Tao lang, tao lang. Hindi ko alam kung familiar kayo dito noon. Hindi tayo tao lang. Tayo tao na binanal ng Diyos, pinalaya ng Diyos sa kasalanan, itinuring na banal, nilinis ang record. Then I can walk holily before God. You have no more excuse. If we fall to temptation and sin, that is not even a proof that you can, na wala yung kakayahan. That is just a call of the Lord that you believe even more in your capacity. Alam mo, pagka meron kaming member na nahuhulog sa kasalanan, nahuhulog sa tukso, tapos talagang sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Hindi ako nagwo-worry doon. Hindi ako, naku, grabing kasalanan. Hindi ako nagwo-worry doon sapagkat doon mo nga makikita kung siya'y talagang tunay na nananampalataya. Kapag dinala mo siya sa tamang pananaw doon sa kanyang kasalanan, ginagamit ito ng Panginoon, maging yung kanyang pagkahulog para sa kanyang kasalanan. Nung araw kasi, nung bago akong Kristiyano, kinu-question ko nga ang Panginoon, bakit ako pinadaan doon sa dark alleys of the world? Bakit ako dumanas ng talagang napakasamang mga kasalanan at mga bisyo? Inggit na inggit ako doon. May kaibigan ako, kilala ng marami rito, si Pastor Steve Meyer, na para ipinanganak siyang sa isang Christian family. At sabi ko, kung ganun di sana ako, wala kaming struggle. Yung struggle ko against sin, hindi katulad ng struggle niya. Siya, parang tingin ko, konti lang struggle niya. Ako, grabe, dahil bumabalik yung aking mga dating kasalanan. But then as I grow in the faith, doon ko na-realize na no, kailangan kong mahulog. Si Apostol Pablo, kailangan maging mamamatay tao muna. Si Apostol Pedro, kinakailangan i-deny muna niya para matuto. It's not a proof na hindi natin kaya. The Lord just allow those fall so that we learn. But stand up, repent, because you are given the power. And then with regards to progressive sanctification, this is an undeniable fruit of salvation. Ang nagwo-worry ako ngayon doon sa salvation of Christianity, na ang kanilang na-reduce na ngayon into a checklist Christianity. May checklist sila ng gospel. Do you believe in God? Check. Do you believe that you are a sinner? Check. Do you know that Christ died on the cross? Check. Do you know that Christ is coming? Check. Kristiyano ka na. Tama lahat. In-interview ko, tama lahat. Pinakilala sa church, magbigay ka ng testimony. Tinanong siya, tama lahat. Kristiyano ito. Walang pagdududa. But Christianity is not simply confession of the gospel. Most often, yung conversion is equated with being able to answer the interview. No, it's not. It's not even just having stopped some form of sin. Hindi na ako umiinom ngayon. Hindi na ako naninigarilyo ngayon. The real mark is the real pursuit of holiness. Yun ang tunay na marka. Of course, hindi mo hihintayin na makita talaga yung mark na to. But in a church, that should be the goal of the church. Siguradong may tatanggapin tayo na hindi pala tunay, mapapatunayan hindi tunay. At makikita mo ito kung nagpapatuloy doon sa kabanalan, progressively growing from grace to grace and from glory to glory. Kahit napakahalagang pagtuturo ng iglesia, napakahalagang pag-atake ng iglesia sa kasalanan, doon mo makikita ang paglago.
The real mark is the real pursuit of holiness. Ito bang taong ito kapag siya ay na-encounter ang Word of God at nakita niya ang kanyang kasalanan, will he beat his breast and ask forgiveness? At nakikita mo ba ang kanyang improvement? Ito rin ang mensahe na nais kong iwanan doon sa mga maaring hindi pa nakakilala sa Panginoon o nag-aakalang kilala na nila ang Panginoon sapagkat narinig na nilang Ebanghelyo. Narinig na nila ang pagliligtas ng Panginoon. At akala mo ikaw ay Kristiyano na. Ang tanong, are you being sanctified? Are you being sanctified? May paraan po dyan ang titignan natin. Merong remaining sin o reigning sin. Meron tayong kasalanan pa. Is it reigning sin? Sapagkat malinaw po, sabi ni Juan, if you say you have no sin, you lie. And then in verse 3 or 4, sabi naman niya, yung may seed of God no longer sin. He's talking about two different kind of sinning. That is sin that reigns. When you have sin that reigns and you have not yet been sanctified, you have not yet been freed from the reign of sin. But remaining sin, ito yung talagang dinidil mo. But how do you know if a sin that remain is reigning or sinning? It's your attitude. It's your attitude. If we are being selective, ay ito, titigilan ko to, pero ito gusto ko ito. Ay ito, okay, pero ito hindi, itatago ko to. Then you are still under the sway of the evil one. You are still sinning. You are still under the power of sin. You are still a reigning sin. But remaining sin, kapag ka ito ay nahulog ka rito sa remaining sin, you are broken in spirit. Lord, forgive me. Nahulog na naman ako rito. So dito mo makita, how do you know if what is remaining sin and breaking and reigning sin? It breaks your heart. You do something to win over that sin. And then you progress. You experience progressive sanctification. Nakikita mo, yung iba mabagal, yung iba ay mabilis. E paano mo laman kung ikaw ay nagpo-progress talaga? Kung ikaw, mararanasan mo yun. Kapag remaining sin, yung degree niya, habang tumatagal. Yung, lagi kong ginagamit illustration, yung isang Kristiyano, nang bubugbog siya ng asawa. Araw-araw, binubugbog niya, minumura niya asawa niya. Naging Kristiyano siya. Natigil ba kagad? Nag-struggle siya. Pero hindi na araw-araw, MWF na lang yung... Nagsisito yung mga Panginoon. Hanggang sa nag-improve siya. Tuwing holidays na lang. But it's changing. It's improving. Do you experience that freedom from sin? Nasasaktan bang yung puso kapag ikaw ay nagkakasala? Or, okay lang, hindi naman nakita eh. Maliit na kasalanan lang yan. Maliit na kasinungalingan lang yan. Nagsisimba naman ako eh. If we have that kind of attitude, you are still under the sway of the evil one. You have not been sanctified. But if you would surrender your life to Christ fully and know that you have a bad record and a bad heart and ask the Lord to save you, to cleanse your record and to change your heart and look at Jesus Christ, then you would experience and understand sanctification. You will be definitively changed. You will be freed. Your position before God would be changed. And you would experience true progress in holiness. Let's all pray.
Salamat po aming Panginoon ng aming kaligtasan ay hindi mo ibinigay sa aming mga kamay because there is nothing we can do. Salamat na ito ay bunga ng iyong pagpapala. Ng aming Panginoong Yesus, ang kanyang kamatayan na nagbura ng aming pong record of sin, ng buhay na banal ng aming Panginoon ay naging amin at itong iyong nakikita. Na pinalaya mo kami, Panginoon, sa kasalanan at ngayon lumalakad kami nagkakaroon ng mas malawak na pangunawa at karanasan sa kabanalan. Nawa o Diyos, makita namin ito, pahalagahan namin at hanapin namin ang tunay na kabanalan. Dalangin namin ang iglesyang ito, Panginoon, sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang pagmamahalan at pagtutulong-tulungan, ang bawat isa nawa ay tunay na lumakad at magkaroon ng pag-unlad sa kabanalan. And we again pray, Lord, for those who are not yet in you, those who are still in their sin, especially those who think and believe that they are in you because they are active in church. Lord, we pray that you would open their hearts and mind and let them see the need of a changed heart and a changed record, the need of a walk in holiness that can only be found in the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon. May you bless your word. Amen.